Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo dumako sa salita ng Panginoon. Tayo tumayo bilang pagbasa ng salita ng Panginoon dito po sa aklat ng Mateo. Isang paalala sa ating lahat. Buksan natin sa aklat ng Matthew, chapter 24. Matthew 24. Basahin natin mula 1 hanggang 14. Meron na ba kayo? Nabuksan niyo naman yung Biblia? Alright. And Jesus went out and departed from the temple. And his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See you not all these things? See you not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age? May God bless upon the reading of His word today. You may be seated now. Tutuloy na lang natin mamaya. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang salita ng Diyos ay dumarating lamang sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang tao, malalaman mong may faith sa Diyos kapag nakikinig ng kanyang salita. At ang salita ng Diyos ay hindi ito salita ng tao, kundi salita ito ng galing sa puso ng Panginoon. At ito ang pagkain ng kaluluwa ng tao. Matthew chapter 4 verse 4, Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of God. Ang tao may katawan, may kaluluwa, at may espiritu. Kaya dapat ang kaluluwa at espiritu natin ay nakikinig ng kanyang salita. Ano ba yung salita ng Diyos? Iba yung salita ng tao, iba yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sabi ng John 6:63, The word that speak unto you, they are spirit and they are life. Ang sabi ng John 6:63, it is the spirit who gives life. The flesh profits nothing, but the words that I speak to you are spirit. Kaya espiritu to yung salita ng Diyos. And they are life. Kaya kapag nakikinig ang tao ng kanyang salita, nabubuhay ang tao, lumalakas ang tao. Yung mga nadi-discourage, may encourage. Yung mga may sakit, pagagalingin ng Panginoon. Bakit? Yung kanyang salita, siya mismo, si Jesucristo ang salita. John 1:1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itong Biblia, si Jesucristo mismo to ang salita ng Diyos. John 1:14, And the Word was become flesh and dwelt among us. Nagkatawan tao. Ang salita, wala iba kundi si Jesucristo. Tatandaan din natin, Matthew 18:20, kapag may dalawa, tatlo, nagkakatipon sa kanyang pangalan, ang Panginoong Hesukristo nandito sa ating kalagitnaan. Kagabi pa lamang, alam ng Diyos, dadalo ka sa lugar na ito. Sapagkat alam ng Diyos na ang buhay mo, maganda ang plano ng Diyos sa buhay nating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun the best clap of praise to the Lord. Sumigaw na malakas na hallelujah! Praise God. Ngayong umagang ito ay nais ko at nais din ng Panginoon na tayo'y bigyan uli ng babala
na ang Panginoong Hesukristo ay malapit na siyang dumating. Lagi niyang sinasabi ito. At isa sa mga palatandaan ng kanyang pagbabalik ay nandiyan sa nakasulat sa Matthew 24. Ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 2, "And Jesus said to them, Do you not see all these things? Surely I say to you, not one stone shall be left here one another that shall not be thrown down." Sumagot ang mga disipulo sa verse 3. "And as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, sabihin mo sa amin, kailan ba ito mangyayari ang mga bagay-bagay nito? Ano ba ang iyong mga tanda na iyong pagbabalik at katapusan ng mundong ito?" Ibig sabihin, ang mundong ito ay may katapusan. At bago matapos ang mundong ito, mauna muna yung mga tanda na siya ay babalik na muli. At ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, hindi na po siya Savior, kundi siya ay King of Kings and Lord of Lords. At gusto kong i-share sa inyo, nasa Bible naman, isa-isain natin sa verse 4. Ano-ano ang mga palatandaan ng mga nangyayari sa panahon natin ito? Una, sabi ng verse 4, basahin po natin. Basahin natin lahat, sabay-sabay. Ang ating title ngayong umaga ay, nakita niyo ba yung title? The Days of His Coming. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At sa kanyang pagbabalik sa mga panahong ito, number 1, meron siyang mga tanda, signs of His coming. Baka tayo natutulog sa pansitan, hindi natin alintana na si Hesukristo ay babalik na muli. At binibigyan tayo ng babala ng Panginoon upang sa ganon, lalo tayong gising, uhaw, at punong-puno ng on fire sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi mo sa kanila, be on fire in serving the Lord. Number 1, sa verse 4, isa-isay natin, number 1, Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you. Number 1 signs ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, yung tinatawag na the spirit of deception. Darating ang panahon, marami pong madideceive. Ano sa Tagalog yung madideceive? Malililang o maloloko sila ng maling katuruan. Ang totoo, wala iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Dati ang buhay natin mali, sabagat hindi natin nakilala ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nung dumating ang salita ng Diyos sa atin, nabuksan ang ating isip at puso na Jesus is the only way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by Him. John 14:6. Hindi dahil tayo may reliyon kaya tayo maliligtas, kundi tayo naligtas nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Amen? At binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagat ang kinaroroonan ng anak ay may buhay, subalit ang wala nito ay may kapahamakan. John 3:36. Sabi ng John 3:36, ano sabi ng Bible? He who believes in the Son, hindi sinabi sa mother. Sino ba mother ni Hesukristo? Wala diyang sinabi. Ang sabi ng Bible, he who believes in the Son has what? Has had everlasting life. Kaya tayo, may buhay na walang hanggan tayo na. Ang pangalan mo, pangalan ko, pag nag-altar call sa langit, present. Meron kang buhay na walang hanggan. Sino dito may buhay na walang hanggan? Say amen.
Pag tinanong ka ng kaklasmate mo, kumare mo, kumpadre mo, kapitbahay mo, ay, kumadre, ikaw ba ay tagalangit? Ano sasagot nyo? Lalakasan mo, sabi mo. Pag tinanong, papaanong paraan? Yan ang sagot. He who believes in the Son has what? Everlasting life. Basta ako nanampalataya kay Hesus Kristo. Period. No more, no less. He who does not believe in the Son shall not see life. Walang buhay na walang hanggan. But the wrath of God abides on him. Kaya yung mga taong matitigas ang ulo, hanggang ngayon ay sumampalataya kay Jesus. Nagagaling-galingan, nagdudunong-dunungan. Pag ang tao hiwalay kay Hesus Kristo, wala siyang magagawa. Kaya nga naipapahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo. Para ang tao manumbalik sa kanyang Creator, wala iba kundi si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Say hallelujah. Kaya tayo lahat, yung katabi mo, tagalangit. Sabi mo sa katabi mo, tagalangit ka pala. Amen. Sino dito mga tagalangit? Kaya tayo lahat, we have dual citizenship. Isang Noipi, Filipino citizen, at pangalawa ay heavenly citizen. Kaya ang buhay natin dito, temporal lang. Para ang tao, hindi maiwasan dalawa, tumanda at kunin ng Diyos yung kanyang buhay or mag-rapture. Pag nag-rapture, yan ang ibig sabihin na si Jesus ay darating na muli, mawawala tayo sa daigdig na ito. Amen. Kaya yung mga may utang dito, sasabihin nyo, babayaran kita bago mag-rapture. At pag nawala kami lahat dito, yun ang ating kotse, ang bahay, lahat ng ari-arian ko, sa inyo na lahat. Ang tawag dyan ay rapture. Alright, ngayon, balik mo sa 24 verse 3, verse 4. Sa huling panahon, yan ang tinatawag na deception. Take heed that no one deceives you. Ngayon, para maiwasan na tayo ay ma-deceive, halimbawa, ikaw ay talagang nasa totoo ka na, minsan merong mga darating na maling katuruan. Yan ang gusto ng demonyo, ang mga tao, imbis na papuntang langit, ididetour niya pa, papuntang impyerno. Ayaw ng Diyos na ang tao mapapahamak sa impyerno. Bagat meron kang trials, may problema ka sa lupa, pansamantala lang yan. Pero ang taong matatalino, pinaglaanan ng buhay na walang hanggan. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang tagalangit ba? Ha? Mukhang tagalangit? Ang mga tagalangit, mahal na mahal ang Diyos. Say hallelujah. Take heed that no one deceives you. Marami hon kahit sa radyo, sa YouTube. Pag naggaganong ka, ano tawag sa ganon? Nag-roll ka sa, naghahanap, pumunta ka sa internet. Maraming mga tao na galit sa tithes. Nagtataka nga ako sa mga tao ngayon galit sa tithes, hindi man nagbibigay. Ano? Galit na galit sa pagka nag-iikapo. Ano kinalaman na ikapo sa buhay mo? Hindi ba naintindihan ang hanap buhay mo galing sa Diyos? Pangalawa, kaya ka naghahanap buhay, binigyan ka ng lakas ng Diyos. Yung bang 10% pinagdadamot mo pa sa Diyos na may bigay sa iyo ng buhay. Ang tawag diyan ay mga walang utang na loob. Ano English doon? Magagaling kayo. Yung iba, meron ngayong katuruan ang tawag doon, hyper grace. Yung hyper grace, nandyan ngayon, iba yung nasa Malolo, sa bandang Hagunoy, bandang Pulilan, yan nagbabahay-bahay at tumatawag pa sa telepono. Sasabihin, wag na kayong dadalo sa mga born again.
Puro pahirap yan. Wala na dapat ikapo, hindi na dapat nananalangin, alam na ng Diyos yan. Hindi na dapat kayo nagsosolwin, alam ng Diyos kung sino mapupunta na langit at impyerno. Yan ang mga katuruan nila. Huwag na kayo magsisisi ng kasalanan. Pinatawad na kayo ni Jesus, 2,000 taon na nakakaraan. Pag napakinggan mo yan, pagka ikaw ay novice, yung ikaw ay bago-bago, oo nga. Mahihikayat ka. Una, bakit ayaw na nilang malalangin? Ang sagot ko doon, mga tamad. Mga tamad. Alimbawa ka ako, may magulang ka, ayaw mo nang kausapin yung magulang mo. Ang prayer, pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Halimbawa, may asawa ka, hindi mo ba kakausapin ng asawa mo? Bakit ka ako? Mga pipi ba kayo ka ako? Pangalawa, hindi na raw nag-iikapo. Bakit ayaw mag-ikapo? Ang sabi ko sa kanila, mga greed kayo kako. Mga ano kayo, makasarili. Utos ka ako ng Diyos yan Kino-contest nyo ang Biblia. Pangalawa, mga kuripot kayo. Pangatlo, ayaw nyo talagang magbigay. Sabagat ang kasabihan ng mga Pilipino, kapag ayaw ay may dahilan. Kapag gusto ay, dapat ganun kayo. Sige ka ako, pag wala ng tithes and offering, sino magbabayad ng kuryenteng naka-aircon pa kayo? Tatanggalin ko kako lahat ng aircon, puro pamaypay na lang. Di ba? Saan kukuha ng pagpapagawa ng building? Pagmimisyon. Alam mo, yan ang mga padala ng demonyong katuruan para masira ang Kristyanismo. Yung iba ayaw maniwala sa Biblia. Nakita niyo yung sa DCAS. Tinanggal yung speaker diyan. Hindi na naniniwala sa Biblia. Sabi ko, kung kailan ka tumanda, hindi ka naniwala sa Biblia? Hindi ko alam kung nagladlad na. Napapakinggan niyo yan. Hindi na nagsosolwin. Paano ka ako mabobonagin ng mga tao kapag hindi ka nag-share ng magandang balita? Totoo yan, ang Diyos ang may gawa ng tao. Kailangan ma-share ng ebanghelyo. Sino dito na born again o may nag-share? Nasaan ka na kamay, yung nakarinig ng salita ng Diyos? Di ba, mapalad tayo. Sa dami-dami ng mag-share, ikaw ang na-sharean. Say hallelujah. Kaya ikaw naging tagalangit ka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Itong mga taga-hyper grace na ito, ayaw mag-share sa ibang tao, ang sinesharean, yung mga born again na, at sinisiraan yung mga pastor nila. Meron sa Pulilan, isang church yan, nakuha nila. Sabi ko, walang utang na loob yan sa pastor nila. Iniwan yung pastor nila, pumunta sa maling katuruan. So, they candidate sila papuntang impyerno. Yan sa huling panahon. Take heed, mag-ingat kayo na huwag kayong malinlang. Kaya pag may tumarating na maling katuruan, hindi nyo alam ang sagot, huwag nyong papuntahin sa bahay, kahit kaibigan nyo o kumadre nyo. Sapagat ang pinag-uusapan dito ay kaluluwa ng tao papuntang langit. Hindi ko mo kaibigan mo, kumari mo, kaibigan mo, share ka ng mali, tatanggapin mo. No! Ang pinag-uusapan dito, buhay na walang hanggan. Say hallelujah! Hindi pwede na tayo nagsimula ng tama, magtatapos tayo ng mali. Iyan sa huling panahon. Wag na kayo umalis. Tingnan natin sa verse 5. Another thing, verse 5. For many will come in my name, pangalawa, saying, I am the Christ, and will deceive many. Di ba, napapanood nyo sa TV, ako na ang anak ng Diyos, capital S. Ako na ang may-ari ng mundo. At kapag hindi kayo pumasok sa amin, hindi kayo maliligtas sa iyo, kulong.
Kita mo ang mga Pilipino? Sabi ko, madali palang maloko ang mga Pilipino. Ang Kristo, yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi pa naman siya pinapako sa krus eh. Alam nyo na yung sinasabi kong kung sino yun. Amen? Tandaan po natin, ang tunay na Kristo, ito, John 14:6. Ano sabi ni Yesu Kristo? I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Basahin natin uli, minsan pa. Jesus said unto him, He is what? The only way. Saan papunta? Sa Ama. He is the only way. Hindi relihiyon, hindi si San Pedro, hindi sino man tao. I am the way. Ano sunod? The truth. Say it again. And the life. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa magitan ni sino? Ni Hesus Kristo. Everyone say, I love you, Jesus. So, kung ang tao ay matalino, dapat alam niya yon. Amen? Ang mga taga-JCTD family, matatalino lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya kita niyo, napakaraming kultong reliyon ngayon. Na sabi nila, pagka pumasok sa simbahan namin kayo maliligtas. Hindi. Si Jesus personal itong relasyon. Romans 10:9-10. Basahin natin sa Romans 10:9-10 para makita natin yung maging matalino tayo. Romans 10:9 and 10. Sulit niyo po yan. Romans 10:9 and 10. Aklat ng Romans 10:9 and 10. If you confess with your mouth the Lord Jesus. Everyone say, Lord Jesus. Say it again one more time. Lord Jesus. Sabi natin, Jesus is my Savior and my Lord. Confess. Everyone say confess. Ano ibig sabihin? Ikukumpisal na yung bibig. Sasabihin na yung bibig na si Jesus ang Panginoon at mananampalataya ka sa puso mo na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Bakit? Siya ba'y namatay para sa iyo? Hindi. Hindi siya inapako sa krus. Si Jesus lang yun, ang sabi ng Bible. When you say save, ikaw ay ligtas at maliligtas at ligtas na. Niligtas ka na ng Panginoon. Kaya hindi nyo napapansin, yung puso mo, gusto mo magbasa ng Bible. Dati ayaw mo. Pagka Sabado, halos di ka makatulog, gusto mo linggo na. Yung iba naman, pag ayaw ng makadiyos, gusto Lunes ka agad. Bakit gusto mo linggo? Kasi nga, makadiyos ka eh. Naiba na yung puso mo. Amen? Okay, tuloy natin. Matthew 24, verse 5. For many will come in my name, saying, I am the Christ, will deceive many. Verse 6. You will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Kita mo, daming giyera, daming away. Di ba? Nakalagay na sa Bible yan. Huwag na kayo magtataka. Kahit mag-away ang China at saka, sino ba kalaban ng China? Ha? O Taiwan man, o Pilipinas man. Praise God.
Ang padadala natin sa China yung yung mga artista, magagaling sa baril yung mga artista. Imported tayo, imbitahin ni si Batman, si Superman, Incredible Hulk. Yan ang palaban. Wala tayong palaban dyan. Yung Pakistan at India naglalaban. Yung Russia at saka ang Ukraine. Pag pinapanood mo yon, wala namang ano sa buhay mo yun. Hayaan mo sila maglaban-laban. At tubagin mo yung paano ka kakain na maayos. Amen? Say hallelujah. Ang sabi ng Bible, all these things must come to pass. Kailangan mangyari ito. But the end is not yet. Lalayo ba kayo? Sa Pilipinas lang, lagi nag-aaway. Kasama kayo doon sa YouTube. Lagi may away, puro ganun ang balita. Sabi ko, papakainin ba tayo ng mga taong ito? Hindi. Puro marites lang. Next, verse 7. For the nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines. Magkakaroon ng tag-gutom. Taas sa isang daliri. Sabi ng espiritu ng tagutom sa aming kabuhayan, lumayas kayo sa amin. Hindi kami apektado nito. In Jesus' name. Hayaan mo magkaroon ng tagutom. Bakit nilolob ng Diyos yun? Para ang tao manumbalik sa Diyos. Nung hindi tayo born again, di ba? Nung hindi tayo born again, di ba pag nawawalan ka ng pera, umiiyak ka sa Diyos, humihiling ka sa Panginoon, Diyos ko, tulungan mo po ako. Napapalapit ang puso mo sa Diyos. Kaya yung tinatawag na famines sa buhay ng tao, hinahayaan ng Diyos yan. Pero ang mga anak ng Diyos sa panahon ng tagutom, hindi gugutumin ng Panginoon. God is our provider. Sabihin mo nga sa katabi mo, mula ngayon, sa panahon ng tagutom, hindi ka gugutumin. Sino dito nagutom na? Wala, kahit hating kami, nagmimerienda kita mo yung katabi mo, tingnan mo nga, halata ba? Tingnan natin ang pangako ng Diyos. Psalm 37, verse... Tingnan natin, Psalm 37, buksan mo doon. 38 and 39. Sa panahon ng tagutom, sino dito wala pang trabaho? Taas ang kanang kamay. Isa, dalawa. Pero yung pensionado, yung pang edad 60 pababa, na walang trabaho, wala pa, nagbabakasyon. Tingnan nyo, hindi halata sa katawan nyo. Huh? 18 and 19. Psalm 37, 18 and 19. Basahin natin. Yung mga Biblia, sulat niyo ho yan sa notes niyo. Lagay mo sa 18, brother. Psalm 37, 18. The Lord knows the days of the upright. Yung mga estudyante, kailangan niyang matrikula. Ayan ang claimin niyo. Their inheritance shall be forever. Mga negosyante, the Lord knows the days of the upright. Alam ng Diyos ang ating araw ng mga taong matutuwid. Their inheritance shall be what? Forever. Verse 19. They shall not be ashamed in the evil time. In the days of famine, what?
Ulitin natin, sabay-sabay magbasa. 1, 2, 3, go! Sino may sasakyan dito? Taas ang kanang kamay. Pag nagpapagasolina kayo, muhura ba, mahal? O, hayaan mo magmahal. Diyan natin papakita ng Diyos, He is our provider. Sino dito, mahal na pamasahe? Di ba nagmamahal? Mga bilihin. Nagmamahal, hayaan nyo sila. Para patunayan ng Biblia, ang Diyos natin ay buhay. Nakalagay yan eh. They shall not be ashamed in the evil time. Sino yung they? Ikaw at saka ako. Sa panahon ng kahirapan, hindi sila mapapahiya. Sabihin mo sa katabi mo, pangako ng Diyos yan sa iyo. Sino dito walang ulam? Pagkatagulan, lumalabas ang bulig. Asan na si Inday? Asan si Inday? Kanina hoy, may lumabas na bulig doon. Napakalaki. Nilagay sa timba, sabi ni Inday, Bishop, meron ako yung bulig. Saan ako galing yan? Eh, meron hong tumalon na bulig doon. Nahuli na asawa ko. Sabi, ba't iisa? Eh, nauna lang yung leader, baka may susunod pa. In the days of famine, sa panahon ng taghirap, tagtuyot, purihin ang Panginoon, they shall be satisfied. Ladies and gentlemen, lahat na niniwala sa Panginoon, hindi gugutumin ng Panginoon, ipuprovide niya lahat ating pangangailangan. Yung malakas pumalakpak, mangyayari yan sa atin. Kaya pagka ikaw ay wala, huwag mo sasabihin wala. Blessings are on the way. Kahit ano nakikita mo, basta manampalataya ka sa salita ng Diyos. Totoo ito. Ang Diyos ay toong pag nangako, gagawin niya yan. Say hallelujah. Numbers 23 verse 19, God is not a man that He should lie, even the Son of Man that He should repent. Ang Diyos ay hindi tao na marunong magsinungaling. Hindi siya katulad ng tao na maya-maya gusto, maya-maya hindi, nagsisisi ka agad. Has He had said, I will He not do? Or He has spoken, and will He not make it good? Sabi natin, God is good. Say again, God is good. Kaya po sa panahon ng tagtuyot o famine, maaasahan natin ang Panginoon. Say hallelujah. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Lord Jesus, sa banda rito uli, ako naman. Amen. Ngayon, merong testing ang Diyos sa atin. Pag ikaw ay pinagpapala ng Diyos, huwag kang magiging maramo. Una, sa Panginoon. Pangalawa, pag asawa kang lalaki, huwag lang puro kiss sa babae. Sa asawa mo, may Gcash din. Ako, si Pastor Jojo lang may amen. Amen. Abay, pag asawa, asa ng asa, awa ng awa, pinagsama, asawa. Amen. Say hallelujah. Kaya, binibless tayo ng Diyos. Ang Diyos na, hindi siya natutulog eh. Nakikita niya lahat ng ating kabuhayan. Say hallelujah. So, in the days of famine, I will satisfy. Next, Matthew 24. Tatapusin natin to. Ito ay continuation sa buong buwan ng Hunyo para tayo aware sa pagbabalik ng Panginoon. There will be what? Famines. Ano sa Tagalog yung famines? Sa Tagalog ulit?
tagutom sa pisikal, darating din ang panahon, tagutom sa salita ng Diyos. Sulat nyo na lang, Amos 8, 11, 12. Darating ang panahon, ang tao hindi magugutom sa pagkain, mauuhaw sa tinapay, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kita mo mga tao, saka na ako magpe-praise the Lord, mag-hallelujah. Wala pa akong time. Sabi ko lagi, sa ayaw mo at sa gusto mo, pag mahal ka ng Diyos, kukunin ng Diyos attention mo. Kayo mga nakikinig ngayon. Kung hindi makuha ka ng Diyos na paupo o kaya patayo, kukunin ng Diyos attention mo. Bakit kapag pahiga, lagi nakatingin sa langit eh. Ano gusto mo? Pahiga o patayo o paupo? Hindi pwede ang tao mangangatwiran sa Diyos. Diyos siya, makapangyarihan siya. Ang gusto niya lahat ng tao ay maligtas at gumanda ang buhay. Minsan ang tao, problema ng tao ayaw lumapit sa Diyos ng totohanan. Purihin ang Panginoon naman dito, malapit sa puso ng Panginoon. Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah! Basahin nga natin Amos 8:11. 1, 2, ready, go. Behold, the days are coming, say the Lord God. Ayan. Ito na nga ang panahon. Dumarating ang panahon, ang tao'y hindi magugutom sa tinapay, mauuhaw sa tubig, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kita nyo ang television, nandito na lahat. YouTube, nandito. Ano pa? Ano nandito pa lahat? Netflix. Ano pa? Bank account, GCash, nandito na lang lahat. Sa sunod, wala nang ganito. Ang SIM card, nasa ngipin na. Saan tumutunog? Alam ko, kaya na bahala ko saan tumutunog. Nandito na lahat. Kaya ang tao, kung ano-ano naririnig. Pero dapat, bumalik ulit tayo sa salita ng Diyos. Pakinggan natin yung kanyang salita. Kaya iba ayaw ng deliverance. Ayaw na sila pinagsasabihan, nasasaktan, lumalayas sa kanilang mga pastor nila. Bakit? Ang gusto nila, itching ears. Yung tengang kawali, kung ano lang magustuhan nilang mapakinggan. Minsan may pinalo up ako. Oy, sister, bakit diyan ka napunta? Ang tagal-tagal mo na sa Jesus Christ the Deliverer. Naku, hindi ako nabe-bless. Ano? Ang sagot ko sa kanya, wow. Ikaw kako'y 30 taon na dumadalo dito. Paiyak-iyak ka, nakikita ka kita. Meron pa akong camera sa iyo Lumuluha ka pa, nai-isling ka mo, kasagot sa akin hindi raw nabe-bless. Sinagot ko siya, wow. Nag-aaya pa. Mga 1 buwan, patay. Ako, pastor ninyo. Siyempre, ang aking malasakit, papuntang langit. Nakita mo na mga tupa mo, naliligaw ng landas. Awatin mo. Ngayon, ayaw magpasupel. Mahirap kasi yung tupang nagwawala Di baling nawawala. Nagwawala Hindi ko mapigil. Kasi ang responsibilidad ng pastor, akayin ng mga tupa papuntang buhay na walang hanggan. Kahit nasasaktan, bakit? Ganun ang magulang. Ang magulang na pagmahal sa mga anak, itinutuwid ng landas. Pero yung mga konsentidor na magulang, tanghali na, ayaw pang sumamba, hayaan mo na yung anak ko. Kawawa naman. Puyat na puyat. Saan?
kapapanood ng Netflix. Ang tawag diyan, konsentidor na magulang. Hindi mahal ang tunay na anak. Sino dito edad 60? 1, 2, 3. Ang tatay mong kalbo. Pag edad natin 60, yung mga magulang natin noong unang panahon, mga istrikto. Tama ba? Ayaw nila na gumigising ka ng tanghali. Isa yan. Pangalawa, ayaw kang tatamad-tamad. May dalang pamalo ng sanga ewan ko, anong sanga yan? Yan yung kantang sa paligid-likid ay puno ng sanga. Okay? Kakalampagin yung kama mo, magsitayo kayo, magsigising kayo. Ngayon, gawin mo sa anak mo yan. Ikaw ay pangangaralan ng magulang mo. Ikaw ang pangangaralan ng mga magulang. Pero noong unang panahon, 8 anak, 10 anak, nakakatapos lahat. Ay makita nyo sa dingding ng bahay, doktor, nurse, manghihilot. Ay, wala palang manghihilot doon. Ngayon, 2 anak napakahirap pagtapos Pero kita mo, lahat ng mga anak na edad namin, matitino lahat. Umimin naman kayo. Kaya mga magulang na nakikinig ngayon, dapat, wag natin kukonsinti yung anak natin. Magsigising kayo anak, tayo sisimba lahat sa Panginoon. Amen? At iyan ang pamana nyo sa inyong mga apo, mga anak, para maging matalino sapagkat sila ay naglilingkod sa Diyos. Amen. Sundan natin ang talata. Luke, yung kanina, yung Matthew 24. Ito yung mga palatandaan, mga kapatid. Pestilence. Ano sa Tagalog yung pestilences? Salot. Tingnan nyo, yung nakaraang ilang taon yung salot na yan. Ano tawag sa salot na yan? COVID. Ngayon, hanggang ngayon daw, may COVID pa rin. Noong unang panahon, trangkaso lang. Ngayon, magkasakit ka, COVID na. Yun kasama yan sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sino gusto mahaba buhay? Taas ng 2 kamay, gusto mahabang buhay. Panginoong Hesukristo, bigyan mo pa ako mahabang buhay na naglilingkod sa iyo. In Jesus' name, amen. Sino gusto mahabang buhay? Say amen. Sino gusto maging masaya buhay? Isa lang masasabi ko sa inyo, maglingkod kayo sa Panginoon. Hahaba ang buhay natin, kasama ang pamilya natin, masaya, masaya, pinakamasaya, laging masaya. Walang shortcut sa Panginoon. Walang shortcut. Pag mahal mo Diyos, mamahalin ka ng Panginoon. Amen? And earthquakes in various places. Kaya hindi nyo napapansin pagka lumilindol, dumadami miyembro. Dumadalo Hindi nyo napapansin yun? Hindi naman natin maaawat yung earthquake sa yung lindol Diyos ang may gawa niyan ba't pa natin hintayin na lumindol? Di maglingkod na tayo sa Panginoon. Amen? Kaya iba't ibang bansa may mga lindol. Verse 8. All these are the beginning of sorrows. Ito ay pasimula pa lamang ng kalungkutan. Ito yung kay lahat. Iba'y wala ng Diyos. Malungkot. Di sobrang lungkot pagka meron nito lalo. At least tayo, may Diyos tayo. Amen? Pag lumilindol praise God. Una tayong tatakbo, magaling tayo sa takbuhan All these are the beginning of sorrow. Next verse, verse 9. Then they will deliver you up to tribulation and kill you,
And you will be hated by all nations for my name's sake. Sa ibang bansa, ganyan na nangyayari. Pero dito, wala pa niyan. Sa ibang bansa na ayaw nila ang gospel, sinusunog ang simbahan, pinapatay ang mga born-again Christians. Mapalad tayo sa bansa natin na kapag share tayo ng ebanghelyo. Eh kung ikaw nag-share sa kasamahan mo, inuusig ka, okay lang yun. Pero kung ikaw inuusig dahil mali ginagawa mo, abay magsisi ka ng kasalanan. Verse 10. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Eh wag na tayo lumayo. Sa pamilya, sa kapitbahay, kaibigan mo. Darating ang panahon, then many will be offended. Ano sa Tagalog offended? Marami sa kanilang, ano tawag? Ano? Matitiso. Eh, ang aking prinsipyo, kapag ang tao, halimbawa, born again, natisod, ako eh. Eh, hindi mo tinignan yung dinadaanan mo. Di ba? Eh, kung ikaw may mata, nakita mo yung daraan mo, tinalisod mo pa, di bulag ka. Kaya yung katwiran na, ako ayoko nang umatin dyan. Nakakatisod si brother. Bakit? Kasi mas gwapo siya kaysa sa akin eh. They will be offended. Yung dalawang mag-sister, nag-away, hindi umatin. Naapektuhan ng simbahan, hindi naman kalaban ng simbahan. Ang tawag diyan ay, they will be offended. Will betray one another and will hate one another. Ano gamot diyan? Pagmamahal. Say hallelujah. Taas ang kanang kamay, lagay sa ibabaw ng puso. Sabi natin, spirito ng hate, lumayas ka sa puso ko in Jesus' name. Lord Jesus, fill my heart with your divine love. In Jesus' name. Amen. Sabi mo sa katabi mo, love lang. Di ba, mayroong mga taong makita mo lang ang mukha, naiinis ka. Sino dito yung Facebook nangingitim yung Facebook? Ano yung nangingitim Facebook? Puro black. Hindi naintindihan. Bakit? Aba, pag magte-text sa inuutahan ka, black. Isa yun. Pagka nagbibigay ka picture, ang daming comment, black. Puro black. They will hate one another. Yan sa huling panahon yan. Next, verse 11. Dalawa na lang verse. Then many false prophets will rise up and deceive many. Kaya mga JCDD family, kung talaga dito kayo, wag na kayo hanap na iba pang simbahan. Pare-pares lang yan. Ang problema nga niyan, hindi nyo pa kilala yung pastor noon. At least ako kilala nyo. Amen? Say hallelujah. Yung iba sabi, hindi maganda dyan. Mahina aircon. Kaya pinakabitan ko pa ng dalawa. Doon, malakas ang aircon. Aba, ang problema, pag bumalik ka rito, nakatapat ka pa sa aircon. Ito yung kayo lahat. Ang simbahan, local church, ito'y pamilya. Amen. Sabi ni Dr. Yonggi Cho, yung mga taong naghahanap ng ibang simbahan, sa tagal na nila, maghahanap na naman panibagong kaibigan. Hindi magagamit yung kanyang giftings. Bakit? Hindi naman siya ilalagay ng pastor doon. Bakit? Sasabihin, hindi, ginawa niya sa pastor niya, hindi, gagawin din sa itin. Kaya doon na lang siya sa tabi. Tingnan nyo. Nasayang yung programa ng Diyos sa buhay mo. Kahit saan tayo pumunta simbahan, walang perpektong simbahan. Ang perpekto, si pastor, perpekto. Lahat ng tao meron tinatawag na uga-ugali.
At ang ugali ay asal. Kaya nga tayo pinagsama-sama ng Diyos. Tayo lahat minahal ng Diyos. Say hallelujah! Pinatawad ng Panginoon, kaya dapat nagkakaintindihan tayo lahat. Na tayo lahat ay love na love ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Simigaw ng thank you, Lord! Amen. Verse 12. Because of lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Dahil yung halos wala ng lawlessness, talagang maraming makasalanan na. Ang makasalanan talagang abound. The love of many will grow cold. Manlalamig ang pananampalataya ng iba. Ngayon, ano challenge dito? Basahin natin, tapusin natin 13-14. Last 5 minutes. Okay? But he who endures to the end shall be saved. Ang sino man makapagtiis hanggang kailan? Huli ay maliligtas. 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, then the end will come. Kailan daw matatapos sa mundo? Kapag naipahayag na ang salita ng Diyos sa buong sangkatauhan. Sabi ho ng mga Bible theologian, halos na-preach na ang gospel sa buong mundo. Hinihintay na lang natin ang rapture time. Ano yung rapture? Tingnan natin bago tayo magtapos. Matthew 25. Tutuloy natin to sa susunod na linggo. Huwag kayong mag-absent. Praise the name of the Lord. Matthew 24:36. Then na-preach na yung gospel sa ating pamilya, sa kapitbahay mo. Tingnan mo, lahat merong mga gawain kahit saan. Kahit sa TV, sa YouTube. Basahin natin lahat, then we will close. But of the day and the hour, no one knows. Not even the angels of heaven, but my Father only. Walang nakakaalam ng pababalik ng Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, tingkay lahat, walang oras, walang araw. Pati mga anghel, si Hesukristo walang nakakaalam. Ang Diyos Ama lamang. Ano mangyayari? Basahin natin sandali. Sundan natin. Verse 37. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son man be. 38. For as in the days of before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day of Noah entered the ark. Verse 39. And did not know until the flood came and took them all away, so also will the coming of the Son of Man be. Next verse. Eto na. Tumingin kayo. Basahin natin. Then two men will be in the field, one will be taken, and the other left. Ito yung tinatawag na rapture time. Ano yun? Meron daw magkasamang dalawang lalaki na nasa bukid. Iisa'y kukunin, isa'y may iwan. Yun ang rapture. Panahon ni Tandang Noah, ang mga tao walang panahon sa pangangaral ni Noah. Nangaral si Noah, magdidilubyo, uulan, babaha, gugunawin ng Diyos sa mundong ito. Si Noah, gawa ng arko. Hindi inaalintana ng mga tao. Dumating ang pagkakataon, bumaha, nagkaroon dilubyo. Ang naligtas, kanyang pamilya lamang, pati ang mga hayop. Buti pa yung mga hayop naligtas.
Sa rapture naman, iba naman. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. Verse 41. 2 women will be grinding at the mill, one will taken and the other left. Ngayon, ano challenge dito? Ngayon, kung darating mamayang gabi o bukas sa makalawa, sigurado ba tayo, kasama tayo sa rapture plan? Ano kailangan natin? Magbagong buhay tayo. Magsisi tayo ng kasalanan natin. Manumbalik tayo sa Panginoon. Ayaw ng Diyos ang tayo maligamgam. Ayaw ng Diyos tayo malamig. Gusto ng Diyos, mainit tayo lahat sa paglilingkod sa Kanya. Everybody, close your eyes and bow your heads, please. Yumuko tayo at pumigin. Ang born-again Christian ay seryoso ang Panginoon. Jesus died for you. Hindi ito relihiyon, kundi ito ay relasyon kung paano tayo naglilingkod habang si Jesucristo ay hinihintay natin sa Kanyang ikalawang pagbabalik. Close your eyes and bow your heads, please. Ano man, Panginoon Diyos, nakikita mong karamihan ng aming puso, mga nagagawang kasalanan, ang buhay namin, kung minsan hindi pa naisusuko sa iyo, hugasan mo kami na yung banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Makasama namin, mahal namin sa buhay bago ka dumating. And we declare today, as for us in our household, we will serve the Lord. Ako hindi ka pa darating bukas sa makalawa, bigyan mo kami pagkakataon makapaglingkod sa iyo. In the mighty name of Jesus. Bless your people who are here today and those who are watching in this live, in every live streaming. Touch our hearts today. Holy Spirit of the living God, release conviction, enlightenment in the mighty name of Jesus. Yes, hallelujah. Lahat ng gustong mag-surrender ng buhay sa Kanya, taas ang kanang kamay, yuko pike. Sabi natin, follow this simple prayer. Say this word, Panginoong Jesucristo, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang pa sa iyo. Ano mang masama kong pag-ugali na nakikita mo sa buhay kong ito, hugasan mo ako ng dugo. I surrender my life to you. Lord Jesus, you are my only Savior and my Lord. Cleanse me, Jesus, from all my sins. I declare today, you are my God forever and ever. Baguhin mo po ako mula sa araw na ito. Laging naghihintay sa pagbabalik na yung anak na si Jesucristo. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo ako makapag-share ng iyong ebanghelyo sa aking mga kaibigan at kamag-anak. Marami pong salamat. Taas mo dalawang kamay mo. Yumukong ka't pumikit, humiling ka sa Panginoong kahilingan mo. Sing it, choir. Yes. Sige, nandito tayo. Ano man ang iyong dalangin sa eskwelahan, hanap buhay. We occupy till He comes. May sakit ka, may kagalingan ang bibigay sa iyo ng Panginoon. Ilagay mo yung kanang kamay sa bahagi na yung katawang may nararamdaman. God will heal you in the name of Jesus. Huwag kang mawala ng pag-asa. God is touching you today. God is a God of miracle. You, Jesus. Idulog mo ang iyong mahal sa buhay, asawa mo, anak mo. Baka hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Isang gabi, isang araw, hibuin sila ng Panginoon.
Magbalik loob kay Yesu Cristo bilang Panginoon tagapagligtas. Yes. Ikaw na nakayuko, nakapikit. Talaga bang sinuko mo na buhay mo sa Kanya? Huwag mo isugal ang isang kaluluwa mo sa mundong ito. Surrender your life to our Lord Jesus Christ. Jesus loves you so much. Yes, I can feel the presence of the Lord today. Nasa malayong lugar ba ang iyong pamilya? The Lord is touching your family right now in the Masandara Labakia Lalabahan. Yes. My Savior, you are faithful. You are good to me Buhawin mo, Panginoon, ang aming puso sa iyong salita. Makapagbasa kami araw-araw na iyong Biblia. Makapanalangin sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Dinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang mga anak mo, anong kalang problema, suliranin, kabigatan. Idantay mo, Panginoon Diyos, ang kanilang mga at ibigay sa kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw nilang buhay. Release financial breakthroughs sa kanilang kabuhayan. Samahan mo sila, kanilang mga mahal sa buhay, nasa ibang bansa. Samahan mo sila, balutan ng dugo ni Jesus, ilayo sa sakit, karamdaman at kapahamakan. In the mighty name of Jesus. Pagpalain mo ang aming pamilya. Isang araw, magbalik loob ang aming pamilya sa iyo. In the name of Jesus. Release your healing right now in our body. Release the resurrection power of our Lord. Be upon our physical body in the name of Jesus. Lord, thank you. Pagpalain mo lahat ng mga nanonood, lahat na naabot ng prayers na ito, touch them, Lord. Release the fire of the Holy Spirit. Encourage the heart to serve you with fear and trembling before you. Marami po salamat, Ama. In-encourage mo ang aming puso na kami lalo pang maglingkod sa iyo. In Jesus' name, this we pray. Lahat magsabi ng Amen.